Hi! Welcome to my channel. At kung bago ka lang dito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin lang ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong math tutorial videos. Today class, ang ipoprove naman natin ay ang theorems on rhombus. Theorem number 3. The diagonals of a rhombus are perpendicular. So given, rhombus rose. So i-prove natin na yung line segment RS is perpendicular to line segment OE. So statement number 1, so ilagay lang natin class yung ating given na rhombus rose. Number 2, line segment OS is congruent to line segment RO. So, paano daw natin class mapuprove na yung line segment OS is congruent to line segment RO? So, simple lang, ang ilagay natin sa reason ay definition ng rhombus. So, rhombus is a parallelogram with 4 congruent sides. Therefore, line segment OS is congruent to line segment RO. Next, number 3. So, sa reason natin, the diagonals of a parallelogram bisect each other. So, ang ilalagay lang natin class sa statement ay yung dalawang diagonal natin. So, line segment RS and line segment EO bisect each other. Next naman sa number 4, so wala na tayong babaguhin dito class. Meron na tayong nakalagay sa statement and reason. So 8 is the midpoint of line segment RS. Sa reason naman natin, all right angles are congruent. So move tayo sa number 5. So number 5, definition of midpoint. So in geometry class, the midpoint is the middle point of a line segment. So, ang kailangan lang natin class ay maipakita yung dalawang congruent line segment kasama ng ating midpoint. So, pwede class itong line segment RH is congruent to line segment HS. So, pwede rin naman yung line segment EH is congruent to line segment HO. Next, number 6. Line segment OH is congruent to line segment HO. So, ito class, na-explain ko na sa inyo. So, kapag equal sa sarili, reflexive property. Next, number 7. So, number 7, SSS congruence postulate or tinatawag nating side-side-side congruence postulate. So, kukuha lang tayo class ng dalawang congruent triangle na pare-parehas yung sukat ng side. So, ito po yung nakuha nating triangle. So, triangle RHO. So, ito po. Triangle RHO and triangle SHO. Next, number 8. So, sa number 8 natin, angle RHO is congruent to angle SHO. So, ano naman kaya class yung pwede nating ilagay sa reason? So, since class doon sa triangle RHO and triangle SHO na na-prove natin kanina sa statement number 7 na congruent yung triangle RHO and triangle SHO. So, itong angle RHO and angle SHO, papasok ito class sa CPCPC. So, ano ba yung CPCPC? So, CPCPC is acronym for corresponding parts of congruent triangles are congruent. So, ito yung ilalagay natin sa reason. CPCPC. For number 9, angle RHO and angle SHO are right angles. So, mapapansin naman natin class dito sa given figure natin na yung angle RHO and angle SHO ay nag-form ng linear pair. So, ito po. At napatunayan naman natin or na-prove natin na yung dalawang angle class sa statement number 8 ay congruent. So, ito po yung angle RHO dito banda. At nandito naman yung angle ng SHO. So, pag inad natin class yung kanilang angle, equal yan sa 180 degree.
Kasi nga, nag-form siya ng linear pair. So, pag hinati natin class yung 180 sa dalawa, so ibig sabihin, yun ay 90 degree. And 90 degree is right angle. So, number 9, angle RHO and angle SHO form a linear pair and are congruent. Next, number 10. So, number 10, perpendicular lines meet to form right angles. So, yung tinutukoy dito, class, yung ating dalawang diagonal. Yung perpendicular lines meet to form right angles ay yung line segment RS and line segment OE. So, line segment RS is perpendicular to line segment OE. Okay, move naman tayo class sa theorem number 4. So, theorem number 4, each diagonal of a rhombus bisects opposite angles. So, given rhombus VWXY. So, prove natin na yung angle 1 is congruent to angle 2. And angle 3 is congruent to angle 4. So, lagay lang natin class ulit sa number 1 natin, yung given natin na rhombus VWXY. Next naman natin, number 2, line segment YB is congruent to line segment VW. And line segment WX is congruent to line segment XY. So, hanapin muna natin class itong mga line segment na ito doon sa ating given figure. So, unahin natin yung line segment YB. So, ito po class yung line segment YB. Next naman is yung line segment VW. So, ito yung VW natin. Tapos, WX and XY. So, ibig sabihin, yung tinutukoy class sa statement number 2 natin ay yung mga side ng ating rhombus. So, ang ilalagay lang natin dito sa reason, syempre, yung definition ng rhombus. So, ano ulit class yung definition ng rhombus? Rhombus is a parallelogram with 4 congruent sides. So, ibig sabihin, talagang congruent class yung mga line segment natin sa statement number 2. Next, number 3. So, reflexive property. So, sabi nga natin kanina class sa reflexive property, ito yung equal sa sarili. So, kuha lang tayo class ng kahit isang line segment dito. So, ang kinuha natin dito is WY. So, line segment WY is congruent to line segment YW. So, pinagbaliktad lang natin. So, parehas lang po yun. Next, number 4, triangle YVW is congruent to triangle WXY. So, nasa naman kaya class yung triangle YVW? So, ito po, YBW. So, ito po yung tinutukoy natin na triangle YBW. So, yung isa naman class, congruent daw siya sa triangle WXY. So, ito naman po yung kabiyak niya. And since class ito ay rhombus, so yung 4 sides natin ay congruent or yung all sides are congruent. So, papasok to class sa side congruence postulate or SSS congruence postulate. And for number 5, angle 1 is congruent to angle 2. And angle 3 is congruent to angle 4. So, kung mapapansin natin, class, itong mga angles na ito ay parts ng ating 2 congruent triangles na binanggit natin sa statement number 4. So, ibig sabihin, ang pwede nating ilagay dito sa reason para ma-prove natin na yung mga angles, class, ay congruent ay yung ating CPC-TC or corresponding parts of congruent triangles are congruent. So, hanggang dito na lang class. Kung meron po kayong hindi naintindihan at meron po kayong gustong itanong, ilagay lang po sa ating comment section at isa-isa po natin yang sasagutin. Muli, maraming salamat sa panonood. God bless.